Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa tunay na kayamanan? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nabibili ng pera. Sabi nila, ang bawat tagumpay ay may katumbas na sakripisyo. Ngunit paano kung ang isinakripisyo mo ay ang tanging bagay na nagbibigay kahulugan sa iyong buhay? Ito ang kwento ni Hadeon Soliman, isang lalaking nasa kanya na ang lahat, maliban sa isang bagay na matagal na niyang tinalikuran. Ang puso niya. Malamig ang salamin sa pagitan ng mga palad ni Hadeon Soliman at ng siyudad ng Maynila na abot tanaw mula sa kanyang penthouse. Mula sa ika-80 palapag, ang mga gusali ay parang mga sundalong nakatayo at ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga langgam na may sariling mundo. Nasa tuktok siya ng lahat, ang hari ng isang imperyong binuo niya mula sa dugo, pawis at walang katapusang puyat. Ang Soliman Corporation, isang pangalan na katumbas ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, ng mamahaling alak sa kanyang baso, ng sining na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa kanyang dingding, at ng katahimikang binili ng pera, ay may isang ingay sa loob niya na hindi mapatahimik. Isang kabog ng puso na hindi na mahanap ang dati nitong ritmo. Isang pangungulila na hindi niya mapangalanan pero may mukha. Luningning, isang bulong sa isip niya, isang anino na sumasayaw sa gilid ng kanyang paningin sa tuwing mag-isa siya. 7 taon na. 7 taon na tila isang iglap at isang kawalang hanggan. Kinabukasan, sa isang hindi planadong paglalakbay patungo sa isang bagong proyekto sa Timog, biglang bumuhos ang galit ng kalangitan. Ang dating payapang biyahe ay naging isang pakikipaglaban sa kalikasan. Ang kanyang mamahaling European car na karaniwang humahawi sa kalsada na parang isang hari ay biglang umubo at nagsimulang pumalya. Sa gitna ng isang liblib na daan sa probinsya, napapaligiran ng mga puno ng niyog at walang katapusang palayan, ang makina ay tuluyang namatay. Damn it! Mahinang mura ni Hadeon habang paulit-ulit na sinusubukang paandarin ang sasakyan, ngunit tanging tunog ng pagkabigo ang kanyang naririnig. Walang signal sa kanyang telepono, walang ibang sasakyang dumadaan. Tanging siya, ang kanyang inutil na sasakyan, at ang walang tigil na buhos ng ulan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Hadeon ang kawalan ng kontrol. Pinilit niyang buksan ang pinto at lumabas. Agad siyang binasa ng malakas na ulan. Ang kanyang libu-libong dolyar na Italian suit ay wala nang pinagkaiba sa basahan. Sa di kalayuan, sa kabila ng makapal na kurtina ng ulan, may natanaw siyang isang maliit na ilaw. Isang kanlungan. Naglakad siya, bawat hakbang ay mabigat. Bawat patak ng ulan ay tila isang paalala ng kanyang kalagayan. Nang makarating siya, nakita niya ang isang maliit na tindahan. Ang pangalan sa itaas, na gawa sa kamay na kahoy, ay simple ngunit kaakit-akit. Hiraya Bake Shop. Pagpasok niya, isang alon ng init ang sumalubong sa kanya. Kasama ang matamis na amoy ng bagong lutong tinapay at kapeng barako. Ang kaibahan sa malamig at marahas na mundo sa labas ay nakakabigla. Simple lang ang lugar. Ilang mga mesang kahoy, mga display ng pandesal, ensaymada, at mga cake na mukhang gawa sa bahay. May isang pamilyang kumakain sa isang sulok, nagtatawanan. At sa likod ng counter, may isang babaeng nakatalikod, abala sa pag-aayos ng mga tinapay sa isang tray. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida at apron. Ang paraan ng kanyang pagkilos, ang lambot ng kanyang mga kamay habang hinahawakan ng bawat piraso ng tinapay, may isang bagay na pamilyar. "Miss?" Tawag ni Hadeon. Ang kanyang boses ay mas magaspang kaysa sa inaasahan niya. Dahan-dahang lumingon ang babae, isang magiliw na ngiti ang namumuo sa kanyang mga labi.
Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiting iyon ay naglaho, napalitan ng isang pagkabiglang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Hadion. Ang buhok niya ay mas mahaba ngayon at may mga munting guhit ng pagod sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit ang mga matang iyon, kilalang kilala niya ang mga iyon. Ang mga matang minsan nang naging buong mundo niya. Ning halos hindi makapaniwalang bulong niya. Si Luningning. Nakatayo lang si Luningning. Ang kanyang muka ay kasing putla ng harina sa kanyang apron. Tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. At sa sandaling iyon, dalawang maliliit na bata ang tumakbo mula sa likod ng tindahan. Humahagik-gik. Dalawang batang lalaki, magkamukhang magkamuka, na may kulot na buhok at masayang mga ngiti. Huminto sila sa tabi ni Luningning. Bawat isa ay yumakap sa isang binti ng kanilang ina. "Mami, sino po siya?" Tanong ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Itinuon ni Hadion ang kanyang tingin sa mga bata. At doon, sa mga mata ng dalawang anghel na yon, nakita niya ang kanyang sarili. Ang parehong hugis, ang parehong kulay, ang parehong kislap na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Kanyang mga anak. Ang pagkaunawang iyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sa harap niya, nabitawan ni Luningning ang hawak niyang tray. Ang tunog ng metal na bumagsak sa sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng buong tindahan. Ang kanyang mga mata na puno ng hindi maipaliwanag na takot ay nakatitig kay Hadion. "Mami?" Ulit ng isa pang bata, hinihila ang laylayan ng damit ni Luningning. "Sino po siya?" Ang tunog ng pagbagsak ng metal na tray ay tila bumasag sa mahikang nagpapatigil sa oras. Agad na natauhan si Luningning at isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang unang pumasok sa kanyang isip, ang mga bata. "Hayo Agos, pumasok muna kayo sa loob." Mabilis niyang utos. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. Itinulak niya ng marahan ang kanyang mga anak patungo sa maliit na pinto sa likod ng counter na nagsisilbing daan papunta sa kanilang tahanan. Sumunod naman ang mga ito, bagamat may pagtataka sa kanilang mga muka. Nang masigurong ligtas na ang mga anak sa kanyang paningin, hinarap niyang muli ang lalaking dahilan ng pagguho ng kanyang mundo sa loob lamang ng ilang segundo. Tumayo siya ng tuwid. Ginawang pader ang kanyang sarili sa pagitan ng nakaraan at ng kanyang pinakaiingatang kasalukuyan. "Umalis ka na, Hadion," sabi niya. Ang bawat salita ay matigas at walang emosyon, na para bang kinakailangan niyang ubusin ang lahat ng kanyang lakas upang hindi mabasag ang kanyang boses. Nakita niya ang kalituhan at sakit sa mga mata ni Hadion, ang parehong mga mata na minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ngunit wala na siyang pakialam. Para sa kanya, ang lalaking nasa harap niya ay hindi ang Hadion na kanyang nakilala, kundi isang bagyo na nagbabalik upang wasakin ang kapayapaang 7 taon niyang binuo. Walang imik na tumalikod si Hadion at lumabas ng Hiraya Bake Shop, pabalik sa ulan na tila nakikidalamhati sa muli nilang pagtatagpo. Hindi nakatulog si Luningning ng gabing iyon. Bawat kaluskos sa labas, bawat alulong ng hangin ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ilang beses niyang sinilip ang kanyang natutulog na mga anak. Ang dibdib nila'y payapang tumataas baba. Hinaplos niya ang kanilang mga buhok at ipinangako sa sarili na gagawin niya ang lahat upang protektahan sila. Ang kapayapaan na ipinundar niya sa loob ng 7 taon ay parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng isang alon. At ang alon na yon ay may pangalan, Hadion Soliman. Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik sa normal ang lahat. Nagbukas siya ng tindahan, nagmasa ng tinapay, at ngumiti sa kanyang mga suki. Ngunit ang kanyang mga ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May isang bigat sa kanyang dibdib na hindi maalis.
Tanghali na ng isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng Hiraya Bake Shop. Bumukas ang pinto at mula roon ay lumabas si Hadeon. Hindi na siya ang basang sisiw na lalaki ng nakaraang araw. Ngayon, suot niya ang uniforme ng kanyang mundo. Isang perpektong plansadong business suit, mamahaling sapatos, at ang aura ng kapangyarihan na tila kayang bumili ng buong bayan ng kalinaw. Pumasok siya sa loob. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubili. Lumapit siya sa counter na may determinasyon sa kanyang mukha. Nang kailangan nating mag-usap, simula niya. Wala tayong dapat pag-usapan. Malamig na tugon ni Luningning, hindi man lang siya tinitingnan at nagpatuloy sa pagpupunas ng counter. Tungkol ito sa mga bata, giit ni Hajon. Aking mga anak. Napahinto si Luningning. Dahan-dahan niya itong hinarap. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinimkim. Wala kang anak dito. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Hadeon na tila nawawalan ng pasensya. Inilapag niya sa counter ang isang leather briefcase, binuksan ito at inilabas ang isang checkbook. Kumuha siya ng pluma at nagsulat. Ang tunog ng dulo ng pluma sa papel ay parang isang insulto sa pandinig ni Luningning. Nang matapos, pinilas niya ang tseke at idinulas ito sa ibabaw ng counter patungo sa kanya. Hindi ito tiningnan ni Luningning. Ano to? Tanong niya. Ang boses ay puno ng paghamak. Responsibilidad ko, sagot ni Hadeon. Para sa inyo, para sa kanila. Halika na. Sumama na kayo sa akin pabalik ng Maynila. Bibigyan ko kayo ng buhay na hindi nyo pa naranasan. Isang bahay sa Forbes Park, mga Draper, mga yaya, ang pinakamagandang eskwelahan para sa kanila. Lahat. Sa wakas ay ibinaba ni Luningning ang kanyang tingin sa tseke. Ang mga numero ay halos hindi magkasya sa maliit na espasyo. Isang halaga na kayang bumili ng 10 Hiraya Bake Shop. Isang halaga na kayang magbago ng buhay ng sinuman. Ngunit para kay Luningning, ang papel na yon ay hindi pera. Ito ay lason. Ito ay ang patunay na wala pa ring nagbabago kay Hadeon. Ang paniniwala nito na lahat ng bagay, pati na ang kaligayahan at pagkatao, ay may katumbas na presyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ito ang solusyon mo sa lahat, Hadeon? Pera? Hindi ito simpleng pera, Ning. Ito ay kinabukasan para sa mga anak ko. Pagtatama ni Hadeon. Anak ko, mariing sabi ni Luningning. Dinampot niya ang tseke. Naramdaman niya ang kinis ng papel sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tinitigan niya si Hadeon ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng 7 taong sakit at pagtitiis. Hindi nabibili ang kapayapaan na mayroon kami ngayon, Hadeon. Bulong niya, bago niya dahan-dahan, ngunit may puwersa na pinunit ang tseke sa gitna at muli, hanggang sa ang halagang kayang bumili ng isang mansyon ay naging mga pirasong walang silbi. Binitawan niya ang mga ito, hinayaang mahulog na parang niebe sa sahig. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Hadeon. Malinaw na hindi niya inaasahan ang reaksyong yon. Sa mundo niya, walang tumatanggi sa ganitong halaga. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hadeon. Hindi itong ngiti ng pagkatalo, kundi ng isang bagong hamon. Kung hindi mo kayang tanggapin ang pera ko, sabi niya sa isang mababa at determinado na boses, tatanggapin mo ang presensya ko. Napakunot ang noo ni Luningning. Anong ibig mong sabihin? Itinuro ni Hadeon ang kanyang daliri sa labas ng bintana, patungo sa isang maliit na bahay sa tabing dagat, sa tapat mismo ng kanyang tindahan, isang bahay na may for sale sign pa kahapon. Ngayon, ang sign na yon ay pinalitan na ng sold. Dito lang ako? Sabi ni Hadeon. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Hanggang sa maintindihan mo na hindi ako aalis. Naramdaman ni Luningning ang paglamig ng kanyang mga kamay, ang kanyang munting paraiso, ang kanyang ligtas na kanlungan,
ay bigla na lamang nagkaroon ng mga rehas, ang alat sa hangin at ang ugong ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay isang lengguwahe na hindi pa sanay si Hadeon Soliman. Ang bahay na tinutuluyan niya ngayon sa Calinaw Bay ay simple lang, malayo sa architectural na obra maestra na tinatawag niyang tahanan sa Maynila. Dito, ang mga kasangkapan ay gawa sa yantok at kahoy, hindi sa salamin at bakal. Walang mga katulong na nakasunod sa bawat galaw niya. Tanging siya at ang nakabibinging katahimikan na dala ng kanyang desisyon. Sa sahig ng sala ay nakakalat ang sandamakmak na maliliit na piyesa ng isang komplikadong laruang robot. Ito ang kanyang unang tangka sa panunyo. Bumili siya ng pinakamahal at pinakamalaking laruan na nakita niya sa isang department store sa kabilang bayan. Iniisip na ito ang pinakamadaling paraan para makuha ang atensyon ng dalawang batang lalaki sa kabilang kalsada. Ngunit pagkatapos ng 3 oras, ang CEO na kayang magpatakbo ng libu-libong empleyado ay halos sumuko na sa isang komplikadong instruction manual. Napabuntong hininga siya, napasabunot sa sariling buhok. Ang pagbuo ng isang pamilya ay tila mas mahirap pa kaysa sa pagbuo ng isang skyscraper. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang Hiraya Bake Shop. Nakita niya si Luningning na nag-aabot ng sukli sa isang customer. Ang kanyang ngiti ay maliwanag pa rin. Kahit alam niyang may aninong bumabalot dito dahil sa kanyang pagdating. At pagkatapos, lumabas ang 2 bata, si Hayo at Agos, naghahabulan sa labas ng tindahan. Ang kanilang mga halakhak ay parang musika na parehong nagbibigay aliw at sumasaksak sa puso ni Hadeon. Sa isang iglap, napansin niyang huminto sa pagtakbo si Agos. Ang atensyon nito ay nabaling sa kanyang bahay. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa magkabilang kalsada. Nakita ni Hadeon ang kuryosidad sa mukha ng bata. Walang bahid ng takot o galit na nakikita niya sa ina nito. Dahan-dahan, nagsimulang tumawid ng kalsada si Agos. Ang mga maliliit nitong paa ay maingat na humahakbang. Isang pag-asa ang biglang sumibol sa dibdib ni Hadeon. Ito na ba? Ang unang hakbang? Tumayo siya, handang salubungin ang bata. Ngunit bago pa man makarating si Agos sa kanyang bakuran, isang matatag na boses ang pumigil dito. Agos, bumalik ka rito. Si Luningning. Nakatayo siya sa pinto ng bake shop. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang utos ay mahinahon, ngunit hindi maaring suwain. Agad na tumakbo pabalik si Agos sa kanyang ina, na mabilis siyang inakay papasok. Bago sila tuluyang mawala, sumulyap si Luningning sa direksyon ni Hadeon. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang malinaw na mensahe. Isang pader na hindi niya basta-basta magigiba. Bumagsak ang mga balikat ni Hadeon. Ang maliit na pag-asang yon ay agad ding naglaho. Kinagabihan, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa dagat, tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpadilim sa kanyang paligid kahit hindi pa tuluyang nawawala. Ang araw, Don Sidapa Montenegro. Ang kanyang ama. Nagdalawang isip siya, ngunit sinagot din ito. Hadeon. Isang malamig at makapangyarihang boses ang bumati sa kanya mula sa kabilang linya. Walang kumusta, walang anak. Tanging ang bigat ng kanyang pangalan. Nakarating sa akin ang balita. Ano itong kalokohan na pinaggagawa mo sa probinsyang yan? Huminga ng malalim si Hadeon. Hindi ito kalokohan, Papa. Isang linggo ka nang wala sa opisina. May mga kontratang kailangang pirmahan. May mga board meeting na kailangan mong daluhan. At ikaw, naglalaro dyan na parang isang walang muwang na binatilyo. Itigil mo na ang kahibangang ito at bumalik ka na rito. Sa unang pagkakataon, isang bagay sa loob ni Hadeon ang pumutok. Ang imahe ng mga mata ng kanyang mga anak, ang pader na itinayo ni Luningning, ang walang saysay na laruang robot sa kanyang sahig. Lahat ay nagtulak sa kanya
na tumayo para sa sarili. Hindi ako babalik, mariin niyang sabi. Isang nakabibiminging katahimikan. Anong sinabi mo? Tanong ni Don Sidapa. Ang bawat pantig ay may bahid ng panganib. Nahanap ko sila. Pagpapatuloy ni Hadion, ang kanyang boses ay nagkaroon ng tapang. Nahanap ko ang mga anak ko. Mga anak? Isang mapanghamak na tawa ang narinig ni Hadion. Hadion, huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilya dahil sa isang pagkakamali ng nakaraan. Kung pera ang kailangan ng babaeng yan, ibibigay natin. Pero ang manatili ka dyan, hindi ako papayag. Buhay ko ito, Papa. Sagot ni Hedion. Ang mga salita ay kumawala mula sa kanya bago pa niya ito mapigilan. At pamilya ko sila. Click. Ibinaba ng Don ang telepono. Sa Maynila, sa loob ng isang marangyang opisina na napapalibutan ng madilim na kahoy at balat, ibinagsak ni Don Sidapa Montenegro ang telepono. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Pindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Papasukin mo si Ramos, utos niya. Ilang sandali lang, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng barong ang pumasok. Sir, sabi nito. Tumingin si Don Sidapa sa labas ng bintana. Sa syudad na para sa kanya ay isang malaking chessboard. Pumunta ka sa Calinaw Bay, sabi niya, hindi lumilingon. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan at sa mga bata. Bawat detalye, bawat kahinaan. Masusunod po, Don Sidapa. Sagot ni Ramos, bago tahimik na lumabas ng silid. Sa Calinaw Bay, walang kamalay-malay si Luningning sa aninong papalapit. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga paninda, isang kartero ang nag-abot sa kanya ng isang opisyal na sulat na may selyo ng munisipyo. Binuksan niya ito nang may pagtataka. Habang binabasa niya ang mga salita, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Isang legal na abiso. Sinasabi na ang kinatatayuan ng kanyang munting Hiraya Bake Shop ang bunga ng lahat ng kanyang pangarap at paghihirap ay lumalabag di umano sa isang luma at nakalimutan ng zoning ordinance ng bayan. At dahil dito, may posibilidad na ito ay sapilitang ipasara. Nabitawan niya ang sulat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito isang simpleng pagkakataon. Ang piraso ng papel sa kamay ni Luningning ay tila mas mabigat pa sa isang blok ng semento. Bawat salita, bawat letra ay isang banta sa mundong binuo niya para sa kanyang mga anak. Ang unang yugto ng kanyang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang nag-aalab na galit. Isang galit na may malinaw na pinagmumulan, Hadion. Dumating lang siya at heto na ang gulo. Ito na ba ang sinasabi niyang paraan para makuha sila? Kung hindi sila makuha sa pera, kukunin sila sa takot, sa paninira. Hindi na siya nag-isip pa. Sa isang iglap, ang apron na suot niya ay hinubad at ibinato sa counter. Lumabas siya ng tindahan, ang sulat ay mahigpit na hawak sa kanyang kamao. Hindi niya alintana ang init ng araw o ang mga tingin ng ilang kapitbahay. Tinawid niya ang kalsada na may iisang layunin. Walang katok-katok. Marahas niyang itinulak ang pinto ng bahay sa tapat. Nakita niya si Hadion sa sala. Napapaligiran ng mga piyesa ng isang komplikadong laruan. Nag-angat ito ng tingin at sa mukha nito ay may bahid ng pag-asa na agad ding napalitan ng pagkalito nang makita ang itsura ni Luningning. Ito ba ang paraan mo? Sigaw ni Luningning. Ang kanyang boses ay basag sa pinaghalong sakit at galit. Iwinagayway niya ang sulat sa harap ng mukha ni Hadion. Ang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang takutin ako para sumuko na lang sa'yo. Ganito ka ba kaduwarde, Hadion? Tumayo si Hadion. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tunay na pagkalito. Ning, anong sinasabi mo? Anong sulat yan? Huwag ka nang magkunwari.
Hagulhol ni Luningning. Alam na alam ko ang laro ng mga mayayamang tulad ninyo. Kapag hindi nyo makuha ang gusto nyo, sisirain nyo. Gagamitin nyo ang kapangyarihan nyo para durugin ang maliliit na tao na tulad ko. Kukunin sana ni Hadion ang sulat, ngunit mabilis itong binawi ni Luningning. Wala akong kinalaman dito, Ning. Maniwala ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay desperado. Ngunit bago pa man makasagot si Luningning, isang ugong ng isang mamahaling makina ang pumukaw sa kanilang atensyon. Isang kotseng itim na mas makintab pa sa gabi. Ang marangyang huminto sa tapat ng bahay. Bumukas ang pinto sa passenger side at mula roon ay lumabas ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang damit na mas mahal pa marahil sa isang taong kita ng Hiraya Bake Shop. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang muka ay tila inukit ng isang anghel, tila isang diwata mula sa ibang mundo, isang mundong malayong-malayo sa Calinaw Bay. Si Amrah Lagdameo. Ngumiti ito nang matamis nang makita si Hadion. Naglakad ito palapit, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. At sa harap mismo ni Luningning, walang pag-aalangan niyang niyakap si Hadion ng mahigpit. Ang kanyang ulo ay isinandal sa dibdib nito. Hadion, darling, I missed you. We have an urgent matter to discuss. Para kay Luningning, ang yakap na yon ay isang sampal. Isang sampal na nagpagising sa kanya sa katotohanan. Ito ang babae. Ito ang babaeng ipinalit sa kanya. Ito ang mundo kung saan tunay na nabibilang si Hadion. Bumitaw sa yakap si Amara at saka lamang tila napansin si Luningning. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Isang mabilis na pagtatasa na nagpaliit sa mundo ni Luningning. Oh, hello there, sabi ni Amara. Ang kanyang ngiti ay perpekto ngunit walang init. You must be the baker. Hadion has told me so little about you. Naramdaman ni Luningning ang pamumula ng kanyang mukha. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi sa tabi ng dalawang nagniningning na nilalang na ito. Ilang oras ang lumipas, umalis si Hadion kasama si Amara para sa kanilang urgent meeting. Bago umalis, sinubukan pa ni Hadion na kausapin si Luningning. Nangangakong aayusin niya ang lahat, ngunit tanging isang blangkong tingin ang isinukli niya. Nang mag-isa na siyang muli sa kanyang tindahan, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanyang pintuan. Si Amara. Mag-isa. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito. Ang boses ay malambing. Walang nagawa si Luningning kundi tumango. Pumasok si Amara at umupo sa isa sa mga mesa. Inilapag ang kanyang mamahaling Hermes bag na tila hindi nababagay sa simpleng upuang kahoy. Ang cute naman ng bake shop mo, sabi niya habang inililibot ang tingin. So, quaint. May kung anong kirot sa salitang iyon. Salamat, tipid na sagot ni Luningning. Alam mo, pagpapatuloy ni Amara, nakakabilib ka. Being able to manage all of this and raise 2 boys all by yourself, it must be tough. Ang bawat salita ay tila isang papuri, ngunit ang tono ay puno ng awa. Isang awang hindi kailangan ni Luningning. By the way, where's their father? If you don't mind me asking. Ang tanong ay direkta, matalim, at sinadya. Tinitigan ni Luningning si Amara at sa mga mata nito, nakita niya ang isang malamig na kalkulasyon. Hindi ito simpleng pag-uusisa. Ito ay isang pagsisiyasat. Wala siya rito. Simpleng sagot ni Luningning. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. I see. Well, I should get going. Hadion is waiting. Tumayo siya. Nice meeting you, Luningning. Pagkaalis ni Amara, napasandal si Luningning sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila nanlambot. Ang pagdating ng babaeng iyon ay mas masakit pa kaysa sa sulat na natanggap niya. Iyon ang konkretong patunay ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Gabi na nang bumalik si Hadion mag-isa.
Nagmamadali siyang pumasok sa tindahan ni Luningning na naghahanda ng magsara. "Ning!" sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. "Nalaman ko na. Isang dirty trick ang sulat na yan. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Aayusin ko to." Tumingin lang si Luningning sa kanya. Ang kanyang muka ay pagod at walang emosyon. "Umuwi ka na, Hadeon." "Ning, nakikinig ka ba? Sinasabi kong tutulungan kita." "Hindi ko kailangan ng tulong mo," sagot niya. "Ang kailangan ko ay umalis ka. Kayo. Umuwi na kayo sa mundo ninyo at iwanan niyo kami sa payapang buhay namin." Ang tiwala niya ay tuluyan ng nawasak. Ang pagdating ni Amara ay nagpatibay sa pader na matagal na niyang itinayo sa pagitan nila. Para sa kanya, iisa lang sila, mga taong kayang manakit at mangapak para lang sa kanilang mga gusto. Habang nakatalikod na papalayo si Luningning, naiwang mag-isa si Hadeon sa gitna ng tindahan, ang kanyang mga salita ay walang pinatunguhan. Isang malalim na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Ang biglaang pagsulpot ni Amara ang sulat. Hindi ito maaaring maging isang simpleng pagkakataon. Pumasok siya sa kanyang bahay, kinuha ang telepono, at tinawagan ang kanyang personal na abogado sa Maynila. "Attorney Sandoval," sabi niya pagkasagot sa tawag, "may ipapaimbestiga ako sa'yo. Isang notice mula sa munisipyo ng Calinaw Bay. At gusto kong alamin mo kung may anumang koneksyon ng law firm na nagpadala nito sa Lagdameo Group of Companies." Ilang minuto ng katahimikan habang nagtatype ang abogado sa kabilang linya. Pagkatapos, isang sagot ang dumating na nagpatigil sa paghinga ni Hadeon. "Mr. Soliman," sabi ng abogado, "ang law firm na nagpadala ng sulat, ayon sa aming records, sila rin ang humahawak sa karamihan ng real estate cases ni Miss Amara Lagdameo." Ang telepono ay tila naging isang blok ng yelo sa kamay ni Hadeon. Ang laro ay mas komplikado kaysa sa inaakala niya at si Luningning ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang pangalan ni Amara na iniugnay sa paninira kay Luningning ay isang lason na dahan-dahang kumalat sa sistema ni Hadeon. Kinabukasan, maaga niyang tinungo ang maliit na resort kung saan ito tumutuloy. Dala ang isang malamig na determinasyon na abutan niya itong nag-aalmusal sa veranda, nakatingin sa dagat na parabang pag-aari niya ito. Ngumiti ito nang makita siya. "Good morning, darling. Come, join me." "Huwag na tayong maglokohan, Amara." Simula ni Hadeon, walang paligoy-ligoy. "Ang sulat, ang zoning ordinance. Alam kong may kinalaman ka rito." Ang ngiti ni Amara ay hindi nagbago, ngunit isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. "Hadeon, you're making wild accusations. Ano namang mapapala ko sa pagsira sa isang maliit na bake shop?" "Dahil nandito ako. Dahil gusto mo akong bumalik sa Maynila. At gagawin mo ang lahat para mangyari iyon," mariing sabi ni Hadeon. Tumawa si Amara, isang tawang elegante ngunit walang saya. "You give me too much credit. At binibigyan mo ng sobrang importansya ang babaeng yon. I'm here for business, Hadeon. At kung may nagkamali man sa munisipyo, that's not my problem." Ang paraan ng kanyang pagsagot ay perpekto. Mahinahon, lohikal, at tila siya pa ang biktima sa akusasyon. Mahusay siyang magsinungaling. Alam yon ni Hadeon dahil nasaksihan na niya itong gawin sa mga business meeting. Umalis si Hadeon na may mas matinding pagdududa. Walang ebidensya, tanging ang kanyang kutob. Alam niyang may mas malalim na laro dito at hindi lang si Amara ang naglalaro. Bumalik siya sa kanyang bahay na may bigat sa dibdib. Umupo siya sa kanyang beranda. Pinagmamasdan ang buhay sa kabilang kalsada. Nakita niya si Hayo at Agos na naglalaro ng habulan gamit ang isang luma at gasgas ng bisikleta. Salitan sila sa pagpadyak. Ang simpleng tanawin na iyon ay nagdulot ng kakaibang kirot sa kanya. Ganoon dapat ang buhay niya. Ganoon dapat ang pamilya niya. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro,
Masyadong mabilis ang naging pagpapatakbo ni Hayo sa bisikleta. Sumemplang ito at ang bata ay bumagsak sa maalikabok na kalsada. Isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw. Bago pa man makakilos si Luningning na noon ay abala sa loob, ang mga paa ni Hadeon ay kusa nang gumalaw. Tinakbo niya ang distansya sa pagitan ng dalawang bahay sa loob lang ng ilang segundo. Hayo! Dinaluhan niya ang bata, na ngayoy umiiyak habang hawak ang kanyang tuhod na may gasgas at bahagyang dumudugo. Sa tabi nito, ang kapatid na si Agos ay umiiyak na rin sa takot. Shh! Okay lang yan, champion, sabi ni Hadeon sa isang boses na hindi niya alam na kaya pala niyang gawin. Isang boses na puno ng lambing at pag-aalala. Maingat niyang sinuri ang sugat. Maliit na sugat lang yan. Mas matapang ka pa rito, di ba? Tumango si Hayo habang sumisinghot. Maingat siyang binuhat ni Hadeon. Magaan lang ito. At sa pagdikit ng munting katawan na iyon, sa kanyang dibdib, isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa kanya. Ito ang pakiramdam. Ito ang pakiramdam ng pagiging isang ama. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Luningning na nakatayo sa may pintuan ng tindahan. Ang kanyang mukha ay puno ng nag-aalalang ekspresyon. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Luningning, nakita ni Hadeon ang isang laban, ang takot na lumapit, at ang instinto ng isang ina na gustong kunin ang kanyang anak. Dinala ni Hadeon si Hayo sa loob ng bake shop at maingat na inilapag sa isang upuan. Kumuha siya ng panyo, binasa ito ng tubig mula sa dispenser at dahan-dahang nilinis ang sugat. Ayan malinis na, sabi niya, at marahang hinipan ito, gaya ng nakikita niyang ginagawa ng ibang mga ama. Si Luningning ay tahimik lang na nanonood mula sa malayo. Isang mumunting liwanag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Hadeon. Sa wakas, isang tunay na koneksyon. Isang sandali na hindi nababahiran ng pera o kapangyarihan. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Kinahapunan, habang nag-aayos ng ilang gamit sa labas, si Luningning, isang matandang kapitbahay, si Aling Cora, ang lumapit dito na may dalang isang lumang magazine. Ay Ning, Iha, tingnan mo to. Nakalkal ko sa mga lumang gamit ko. Hindi ba't ito yung dating nobyo mo? Masayang sabi ng matanda. Walang kamalay-malay sa pinsalang idudulot niya. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Hadeon ang eksena. Nakita niya kung paanong kinuha ni Luningning ang magazine. Nakita niya ang larawan sa pabalat. Siya at si Amara, magkatabi, nakangiti, na may malaking headline na Soliman and Dilagdameo, the new power couple of Philippine business. Isang artikulo mula 7 taon na ang nakalipas. Ilang buwan lamang matapos silang maghiwalay ni Luningning. Nakita ni Hadeon kung paano unti-unting namatay ang liwanag sa mukha ni Luningning. Ang mumunting koneksyon na nabuo nila kaninang umaga ay biglang naging abo. Isinara niya ang magazine, ibinalik ito kay Aling Cora na may pilit ng ngiti at mabilis na pumasok sa loob. Ang pader sa pagitan nila ay muling tumaas, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Dahil sa frustrasyon, ginugol ni Hadeon ang buong gabi sa harap ng kanyang laptop. Kung hindi niya kayang gibain ang pader sa kasalukuyan, marahil ay mahahanap niya ang mga bitak nito sa nakaraan. Binuksan niya ang kanyang mga lumang email, mga archive na matagal na niyang hindi binibisita. Naghahanap siya ng kahit anong may kinalaman sa pangalan ni Luningning, sa petsa ng kanilang paghihiwalay. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, halos hating gabi na, isang email ang nakuha ng kanyang atensyon. Galing ito sa dating personal assistant ng kanyang ama. Ang subject, update. Simple lang ang laman nito, isang maikling report tungkol sa ilang mga bagay sa opisina. Ngunit ang huling pangungusap ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Regarding the personal matter you instructed me to monitor, sir, the problem with Miss Alcantara has been solved quietly.
She has left the city without any complications. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sumampal sa kanya. The problem with Miss Alcantara, isang problema. Ganoon lang ang tingin ng kanyang ama kay Luningning at ang problemang yun ay naayos. Napatingin siya sa petsa ng email. Ang eksaktong araw, pagkatapos ng huli nilang pag-uusap ni Luningning, ang araw na tuluyan na itong naglaho sa kanyang buhay. Hindi ito isang simpleng paghihiwalay. Ito ay isang operasyon at ang arkitekto ay ang sarili niyang ama. Habang si Hadion ay nakatitig sa screen, puno ng bagong natuklasang katotohanan at galit. Sa kabilang kalsada, si Luningning naman ay hawak ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay habang tinatype ang numero ng kanyang malayong pinsan sa Cebu. Ang larawan sa magazine, ang pagdating ni Hadion, ang banta sa kanyang tindahan, lahat ay nagsasabi sa kanya ng isang bagay. Kailangan na niyang tumakas. Muli. Hindi na hinintay ni Hadion ang pagsikat ng araw. Ang mga salita sa email ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. The problem with Miss Alcantara has been solved quietly. Dala ng nag-aalab na galit at pangangailangang malaman ang buong katotohanan. Mabilis siyang nag-impake ng isang maliit na bag, sumakay sa bagong sasakyang ipinadala niya, at nilisan ang Kalinaw Bay habang ang buong bayan ay mahimbing pang natutulog. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay tila isang karera, laban sa oras at sa mga multo ng nakaraan. Bawat kilometrong kanyang tinatahak palayo sa dalampasigan ay mas naglalapit sa kanya sa isang katotohanang matagal na sa kanyang ipinagkait. Diretso siya sa isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Dito na nakatira ang dating personal assistant ng kanyang ama, si Mr. David Reyes, isang matandang lalaki na nagretiro na ilang taon na ang nakalipas. Nagulat ito nang makita si Hadion sa kanyang pintuan. Mr. Soliman, Sir Hadion, anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ng matanda. Kailangan nating mag-usap, Mr. Reyes, sabi ni Hadion. Ang kanyang boses ay hindi nag-aanyaya ng pagtanggi. Tungkol sa isang problema na inayos ninyo para sa aking ama. 7 taon na ang nakalipas. Sa loob ng simpleng sala ni Mr. Reyes, sa ilalim ng bigat ng titig ni Hadion, ang matandang lalaki ay walang nagawa, kundi ang bumigay. Sa una ay nag-atubili ito, nanginginig sa takot sa posibleng gawin ni Don Sidapa. Ngunit ang desperasyon sa mga mata ng anak ng kanyang dating amo ay mas nakapanghina sa kanya. Utos lang po ang sinunod ko, sir. Paumpisa niya. Ang boses ay nanginginig. Sinabi po sa akin ni Don Sidapa na kailangan niyang patunayan sa inyo na hindi karapat-dapat ang dalaga. Nabibigyan niya kayo ng leksyon. Anong leksyon? Mariing tanong ni Hadion. Huminga ng malalim si Mr. Reyes bago ipagtapat ang lahat. Nagpagawa po kami ng litrato, isang pekeng litrato, si Miss Alcantara, kasama ang isang lalaking binayaran namin para magpanggap. Sa litrato, mukha silang magkasintahan, masayang magkasama, sa isang restaurant. Ipinakita po yun sa inyo ni Don. At sinabi niya sa inyo na iyon ang dahilan kung bakit hindi kayo sinipot ng dalaga sa inyong tagpon. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Hadion. Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik na parang isang sariwang sugat. Ang paghihintay niya sa walang laman na mesa, ang sakit, ang galit, ang pakiramdam ng pagkakanulo. Lahat pala ay isang kasinungalingan, isang palabas na isinulat at idinirekta ng kanyang sariling ama. Pero hindi lang po iyon, dagdag ni Mr. Reyes. Habang kayo po ay nalulunod sa kasinungalingan, pinuntahan ng mga tao ni Don si Miss Alcantara. Sinabi nila na kayo ang nagpasabi na tapos na ang lahat, na pinili niyo ang kumpanya at ang kayamanan ng pamilya kaysa sa kanya, na hindi niyo kayang talikuran ang lahat para sa isang simpleng babae. Napati si Hadion, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom,
Dalawang magkaibang kasinungalingan, itinanim sa dalawang pusong nagmamahalan para lamang sila ay paghiwalayin. Isang perpektong krimen. Samantala, sa Kalinaw Bay, si Luningning ay nasa gitna ng kanyang sariling pagbabalik-tanaw. Habang inililigpit niya ang ilang mga lumang dokumento bilang paghahanda sa kanyang planong pag-alis, isang folder ang nahulog mula sa aparador. Mula rito ay lumabas ang ilang mga lumang papel. Nakita niya ang mga bank statement at isang sulat mula sa isang matalik na kaibigan, si attorney ni Karen Lazaro, mula pa 6 na taon na ang nakalipas. Bigla, tumunog ang kanyang telepono. Tila isang sinadyang pagkakataon, si Karen ang nasa kabilang linya. "Ning, kamusta ka na? Napatawag lang ako kasi natanggap mo na ba ang report para sa maliit mong investment? May dividend payout na naman kasi this quarter." Masayang bati ni Karen. "Karen, oo, nandito nga sa harap ko ang mga lumang papeles," sagot ni Luningning. Ang kanyang isip ay lumilipad pabalik. "Alam mo, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa mo noon." Pagpapatuloy ni Karen. "Ang tapang mo. Sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan mo, nagawa mo pa ring isalba siya." "Hindi ko siya iniligtas." Mahinang tugon ni Luningning. "Ang kumpanya ang tinulungan ko." Ang alaala ay malinaw pa rin. Matapos siyang palayasin ng mga tao ni Don Sidapa, dala ang isang bagong buhay sa kanyang sinapupunan at isang durog na puso. Nabalitaan niya sa isang lumang dyaryo na ang Soliman Corporation ay nasa bingit ng isang hostile takeover. Ang kumpanya ni Hadeon, ang pangarap nito ay malapit ng gumuho. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagtataksil na inakala niyang ginawa sa kanya, hindi niya kayang makitang bumagsak ang pinaghirapan ng lalaking minsan niyang minahal. Ibinenta niya ang nag-iisang alahas na pamana ng kanyang ina, isang kwintas na may maliit na diamante. Ang halagang napagbentahan, bagamat hindi kalakihan sa mundo ng mga bilyonaryo, ay inilagay niya lahat sa tulong ni Karen para bumili ng shares ng Soliman Corp sa ilalim ng isang alias. Ang maliit na porsyentong yun, ayon kay Karen, ay naging isang kritikal na boto na nakatulong para mapigilan ang takeover. Isang maliit na bato na nakapagpabago sa agos ng ilog. Isang sikretong hindi niya kailanman binalak sabihin kay Hadeon. Ito ay isang tahimik na pagpapaalam, isang huling akto ng pag-ibig na ibinaon na niya sa limot. Hawak ang telepono. Napatingin si Luningning sa bintana, sa bahay kung saan nakatira si Hadeon. Ang lalaking akala niya ay nagtakwil sa kanya ay biktima rin pala. At ang lalaking pilit niyang tinatakasan ngayon ay ang parehong lalaking minsan niyang iniligtas sa paraang hindi nito alam. Habang si Luningning ay nalulunod sa bigat ng katotohanan ito, si Hadeon naman ay nagmamaneho pabalik sa Kalinaw Bay. Ang kanyang puso ay puno ng hapis, pagsisisi at isang bagong tuklas na galit para sa kanyang ama. Kailangan niyang makausap si Ning. Kailangan niyang sabihin ang lahat, ngunit hindi niya alam na habang siya ay papalapit, isang mas malaking bagyo ang inihahanda ng kanyang ama, si Don Sidapa, na nalamang si Hadeon ay nagsimula ng maghalongkat sa nakaraan, ay nagpasya ng gamitin ang kanyang pinakamalakas at pinakamalupit na sandata. Sa kanyang opisina sa Maynila, pumirma siya sa isang dokumento na inihanda ng kanyang mga abogado. Isang petisyon, isang legal na dokumentong magiging huling dagok, isang petisyon na ihahain sa korte para sa kustodya ng kanyang 2 apo na may kalakip na mga ebidensyang magpapatunay na si Luningning Alcantara ay isang unfit mother na walang kakayahang pinansyal para palakihin ang mga bata. Ang araw ay apalubog na sa Kalinaw Bay, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang mga guhit sa kalangitan. Para kay Luningning, ang kagandahang iyon ay tila isang pangungutya. Ang bigat ng katotohanang natuklasan niya tungkol sa nakaraan, na pareho lang sila ni Hadeon na biktima ng panlilinlang, ay nakadagan sa kanyang balikat.
Hindi na niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Nawala ang galit, napalitan ng isang malalim na lungkot at kalituhan. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip kung paano haharapin ang lahat ng ito ng isang van mula sa isang courier service ang huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Para po kay Miss Luningning Alcantara. Pakipirmahan na lang po rito, sabi ng lalaki. Nang may pagtataka, kinuha niya ito at pumirma. Pagkaalis ng van, tinitigan niya ang sobre. Mayroon itong selyo ng korte. Biglang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay na pinunit niya ang sobre at inilabas ang mga dokumento sa loob. Petition for custody. Ang mga salita ay tila lumundag mula sa papel at sumampal sa kanya. Binasa niya ang mga sumunod na pahina. Ang pangalan ng petitioner, si Dapa Montenegro. Nakasaad doon, sa legal at malamig na pananalita, kung paano siya, si Luningning, ay walang sapat na kakayahang pinansyal para suportahan ang dalawang bata. Nakalista ang kanyang maliit na kita mula sa bake shop, ang kawalan niya ng ari-arian, ang simpleng pamumuhay nila. At sa kabilang banda, nakadetalye ang yaman at kapangyarihan ng mga Montenegro. Isang buhay ng pribilehiyo na karapat-dapat para sa mga tagapagmana ng pamilya. Gumuho ang mundo ni Luningning. Ito na. Ito na ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Ang halimaw na matagal na niyang tinatakasan ay natagpuan na sila at ngayon gusto nitong kunin ang kanyang mga anak. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang isang pangalan na paulit-ulit na binanggit sa petisyon bilang ama ng mga bata, ang taong magbibigay sa kanila ng marangyang buhay na yon. Hadion Soliman. Sa isip ni Luningning, ang lahat ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isang masakit na paraan. Ang pagdating ni Hadion, ang alok na pera, ang paninira sa kanyang tindahan. At ngayong lahat ng yun ay nabigo. Heto na, ang huling alas, ang pinakamarumi, pinakamalupit na paraan. Gagamitin nila ang batas, ang kanilang kapangyarihan, para sa pilitang kunin ang tanging yaman niya sa buhay. Akala niya, biktima rin si Hadeon. Nagkamali siya. Isa rin pala itong kasabwat. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas, na tila nakikisabay sa unos sa kanyang puso. Mami, bakit ka umiiyak? Tanong ni Hayo, na lumapit sa kanya kasama si Agos. Nakita ng mga bata ang takot sa muka ng kanilang ina. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng napakahigpit na para bang may isang puwersang anumang oras ay maaaring umagaw sa kanila. Wala ito, anak. Mahal na mahal kayo ni Mami, hagulhol niya. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang anino ang huminto sa kanyang pintuan. Pag-angat niya ng kanyang basang mukha, nakita niya si Hadeon, basang-basa rin ng ulan. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita rito dati. Isang halo ng pagsisisi at desperasyon. Ning, sabi nito, ang boses ay paos. Kailangan nating mag-usap. May nalaman ako. Tungkol sa nakaraan. Tungkol sa tatay ko. Niloko niya tayo, Ning. Niloko niya tayong dalawa. Ngunit para kay Luningning, ang mga salita niya ay wala ng bigat. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking kasama sa plano na kunin ang kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na galit. Kinuha niya ang mga papel mula sa korte at walang salitang lumapit kay Hadeon. Itinapon niya ang mga dokumento sa dibdib nito. Ito ba ang nalaman mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ito ba ang plano ninyo mula pa sa simula? Nang hindi ako makuha sa pera, ito ang gagawin nyo? Ang duwag nyo? Ang sama-sama ninyo? Nagulat si Hadeon nang makita ang mga papel. Kinuha niya ito at mabilis na binasa. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Hindi,
Hindi ko alam, Tuning. Sumpaman, gawa ito ng ama ko. Hindi ko, hindi ko kailanman gagawin to sa'yo. Pero huli na ang lahat. Ang tiwala ni Luningning ay pulbos na. Ang sakit ng 7 taon na pinalala pa ng takot sa kasalukuyan ay sumabog. Halimaw ka! Sigaw niya at sinimulan niya itong paulit-ulit na hampasin sa dibdib. Ang kanyang mga kamao ay mahina, ngunit puno ng lahat ng kanyang nararamdaman. Halimaw kayong lahat! Umalis ka na! Umalis ka na sa buhay namin! Get out! Hindi gumanti si Hadeon. Hinayaan lang niya si Luningning na ilabas ang lahat ng sakit. Ang bawat hampas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang sariling puso. Nang mapagod na ito at napaluhod na lang sa sahig habang humahagulhol, doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Nakita niya ang dalisay na takot sa mga mata ni Luningning. Isang takot na siya at ang kanyang pamilya ang nagdulot. Sa sandaling iyon, alam niyang nawala na ang lahat. Nawala na ang mumunting pag-asa, nawala na si Luningning, at nawala na ang kanyang mga anak. Umalis ka na, bulong ni Luningning. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Parang awa mo na. Dahan-dahang tumalikod si Hadeon at lumakad pabalik sa ulan. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Iniwan niya si Luningning kasama ang mga piraso ng kanilang nawasak na mundo. Nang makalabas siya, tumayo siya sa gitna ng daan. Hinahayaang basain siya ng ulan na para bang inaasahan niyang mahuhugasan nito ang lahat ng sakit at pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang tawag. Si Amara. Sinagot niya ito. Nakita mo na, Hadeon? Isang malamig at nagtatagumpay na boses ang narinig niya. She will never belong in your world. Bumalik ka na. Your father and I were waiting. Doon niya napagtanto. Hindi lang ang kanyang ama. Si Amara ay kasabwat din sa huling dagok na ito. Lahat sila. Ibinaba niya ang telepono. Ang ulan ay tumila. Ngunit ang bagyo sa loob ni Hadeon Soliman ay nagsisimula pa lamang. Ang biyahe ni Hadeon pabalik sa Maynila ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang galit at pagkalito. Napalitan ito ng isang matigas at malamig na determinasyon. Ang mga luha ni Luningning, ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak, at ang boses ni Amara sa telepono, lahat ng yun ay nagsama-sama upang lumikha ng isang malinaw na larawan sa kanyang isip. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagiging isang anino ng kanyang ama. Oras na para lumaban. Hindi siya umuwi sa kanyang penthouse. Hindi rin siya pumunta sa opisina. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Sandoval. Magdamag silang nagtrabaho. Bawat piraso ng ebidensya na kanyang nakalap, bawat hinala, bawat koneksyon, inilatag niya lahat sa mesa. Gusto kong hukayin ang lahat, sabi ni Hadeon. Ang kanyang mga mata ay may madilim na kislap, lalo na ang tungkol sa hostile takeover attempt. Sa Soliman Corp 6 na taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman kung sino talaga ang nasa likod noon. Gumamit sila ng lahat ng kanilang resources. Nagbayad sila ng mga private investigator at financial analyst. At sa loob ng 24 na oras na walang tulog at walang tigil na pag-inom ng kape, unti-unti nilang nabuo ang isang nakakakilabot na puzzle. Ang hostile takeover ay hindi pala galing sa isang kakumpetensya. Ito ay isang phantom attempt, isang palabas na ginawa para bumagsak ang presyo ng stocks ng Soliman Corp. At ang utak sa likod ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Don Sidapa Montenegro. Ang kanyang plano, sirain ang kumpanya sa paningin ng publiko, bilhin ang mga shares sa murang halaga, gamit ang mga dummy corporations, at pagkatapos ay pilitin si Hadeon na magpakasal kay Amrah Lagdamio, na ang pamilya ay bahagi rin ng massacre para sa isang merger na sa katotohanan ay muling magpapatatag sa imperyo sa ilalim ng kanyang kumpletong kontrol. Isang perpektong bitag,
Isang bitag na sinira ng isang hindi inaasahang pangyayari. Sir Haijon, sabi ng isang financial analyst habang nakatutok sa screen, may isang maliit na block of shares na biglang binili ng isang di kilalang investor nung mga panahong yon. Hindi kalakihan, pero sapat para hindi makuha ng grupo ni Don Sidapa ang porsyentong kailangan nila para sa full control. Ito ang nagsilbing mitya para bumagsak ang buong plano nila. Kaninong pangalan? Mabilis na tanong ni Hadeon. Ang pangalan na nakarehistro ay Hiraya Holdings, sagot ng analyst. Hiraya, ang pangalan ng bake shop ni Luningning. Isang malakas na emosyon ang bumalot sa buong pagkatao ni Hadeon. Si Luningning. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya at ng kanyang pamilya sa gitna ng sarili nitong paghihirap, ito pa rin ang gumawa ng paraan para iligtas siya. At hindi man lang niya ito alam. Sa pagkaunawang iyon, ang huling piraso ng takot sa kanyang puso ay naglaho. Wala na siyang pakialam sa pera, sa kapangyarihan o sa pangalang Soliman. Isa na lang ang mahalaga sa kanya. Kinabukasan, ang Soliman Corporation ay nagdaos ng isang emergency board meeting. Nandoon ang lahat ng miyembro ng board kasama na si Don Sidapa sa unahan ng mesa at si Amra Lagdameo na nakaupo sa tabi niya na para bang isang reyna. Sila ang may kontrol, sila ang may kapangyarihan, iyon ang akala nila. Nasa kalagitnaan ng kanilang pagpupulong nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ng mata ay napalingon. Si Hadeon, nakatayo roon, hindi sa kanyang karaniwang mamahaling business suit, kundi sa isang simpleng polo shirt at slacks. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. Hadeon, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Don Sidapa. Ang kanyang boses ay may halong inis at pagtataka. Nandito ako para itama ang mga mali. Simpleng sagot ni Hadeon habang naglalakad palapit sa mesa. Sa likod niya, pumasok si Attorney Sandoval at ang kanyang team. Dala-dala ang mga folder ng dokumento at isang laptop. This is a private meeting, sigaw ni Amara. Ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay nagsisimula ng masira. Hindi na ngayon, sabi ni Hadeon. Ikinabit niya ang laptop sa malaking screen sa harap. For the last 7 years, this company has been operating on a foundation of lies. Today, I'm here to tell the truth. At isa-isa, inilatag niya ang lahat. Ang pekeng litrato na sumira sa relasyon nila ni Luningning, ang paninirang puri sa isang inosenteng babae, ang lihim na plano ng hostile takeover na idinisenyo ng kanyang sariling ama. Ipinakita niya ang mga bank trail, ang mga email, ang testimonya ni Mr. Reyes. Bawat salita niya ay isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng kasinungalingan na binuo ni Don Sidapa at Amara. Ang mga miyembro ng board ay hindi makapaniwala. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabigla at galit. At ang pinakahuli at pinakamaruming laro ninyo, pagpapatuloy ni Hadeon, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, ay ang paggamit sa dalawang inosenteng bata. Ipinakita niya sa screen ang kopya ng custody petition. Sinubukan ninyong agawin ang mga anak ko mula sa kanilang ina para lamang sa inyong pansariling interes. Namutla si Don Sidapa. Si Amara naman ay napatayo, hindi makapagsalita. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Sigaw ng Don. Talaga ba, Papa? Tanong ni Hadeon. At sa huling pagkakataon, ipinakita niya ang isang huling piraso ng ebidensya. Ang pangalang Hiraya Holdings at ang koneksyon nito sa pagligtas sa kumpanya. Ang babaeng sinubukan ninyong sirain, siya pala ang dahilan kung bakit meron pa kayong kumpanyang pinag-aagawan ngayon. Ang revelasyong yon ang huling dagok, katahimikan. Tumingin si Hadeon sa kanyang ama, hindi na may galit, kundi may awa. At pagkatapos ay tumingin siya sa buong board. Dahil sa lahat ng ito, sabi niya sa isang matatag at malinaw na boses, sa harap ninyong lahat, formal kong tinatalikuran ang aking posisyon
sa kumpanyang ito. Tinatalikuran ko ang apelyidong Soliman at tinatalikuran ko ang lahat ng karapatan ko bilang tagapagmana. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. May mga bagay na hindi nabibili ng pera pagtatapos niya. At ngayon, pipiliin ko na ang bagay na yon. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay nakatingin sa kanya na para bang hindi siya nito kilala. Pinipili ko ang pamilya ko. Pagkasabi noon, tumalikod si Hadeon. Habang naglalakad siya papalabas, narinig niya ang isang malakas na kalabog. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ama, si Don Sidapa Montenegro, ang makapangyarihang patriarch na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay namimilipit sa sakit, bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. Ang balita ng pagbagsak ni Don Sidapa Montenegro at ang mga revelasyon sa board meeting ng Soliman Corporation ay kumalat na parang apoy sa mundo ng negosyo. Naging laman ito ng bawat business section ng mga pahayagan at ng bawat usapan sa mga kapihan sa Makati. Sa Calinaw Bay, ang balitang ito ay dumating na parang isang malakas na alon sa pamamagitan ng internet. Si Luningning, kasama si Nanay Payapa na nag-aalalang nakatayo sa kanyang tabi, ay nakatutok sa maliit na screen ng kanyang telepono. Binabasa ang isang online news article na ipinasa sa kanya ng kaibigang si Karen. Nakatitig siya sa mga litrato. Si Hadeon, matapang na nakatayo sa harap ng board. Si Don Sidapa, na isinasakay sa isang ambulansya. Si Amrah Lagdameo, na mabilis na naglalakad palayo sa mga kamera. Ang mukha ay nababalot ng kahihiyan at binasa niya ang mga detalye. Lahat. Ang panlilinlang, ang pekeng takeover, ang pagtalikod ni Hadeon sa lahat ng yaman at kapangyarihan, at ang pinakanakakagulat sa lahat, ang tungkol sa isang maliit na kumpanyang tinatawag na Hiraya Holdings. Hindi makapaniwala si Luningning. Ang sikretong matagal na niyang ibinaon sa limot, ang isang akto ng pag-ibig na ginawa niya ng walang pag-aalinlangan, ay naging susi pala sa lahat. Naintindihan na niya ngayon ang lahat ng nangyari, ang galit, ang takot, ang pagdududa, ay unti-unting natunaw, napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan, pag-unawa. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa bahay kung saan dating nakatira si Hadeon na ngayoy tahimik at walang buhay. Isang malalim na lungkot ang kanyang naramdaman para sa kanilang dalawa, para sa 7 taon na ninakaw sa kanila. Kinabukasan, habang abala siya sa paghahanda ng mga paninda, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Bumukas ang pinto at mula roon ay lumabas si Hadeon. Ngunit hindi na ito ang Hadeon na hari ng Maynila. Hindi rin ito ang Hadeon na desperadong manunuyo. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay mukhang simple. Nakasuot siya ng parehong polo shirt na suot niya sa board meeting na ngayon ay medyo lukot na. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, tanda ng maraming gabing walang tulog. Mayroon siyang dala na isang simpleng brown envelope. Walang pagmamadali, walang arogasya. Naglakad siya palapit sa pintuan ng Hiraya Bake Shop at huminto, na para bang naghihintay ng pahintulot para pumasok. Huminga ng malalim si Luningning bago tumango. Isang senyales na maaari siyang pumasok. Pumasok si Hadeon. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog ng hangin mula sa electric fan at ang mahinang ugong ng oven ang maririnig. Ning, paumpisa ni Hadeon. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero nandito ako hindi para humingi, kundi para magpaliwanag. Umupo sila sa isa sa mga mesa, ang parehong mesa, kung saan minsan ay pinunit ni Luningning ang tseke. Salamat, sabi ni Hadeon, at tila nagulat si Luningning sa kanyang sinabi. Salamat sa pagligtas mo sa akin noon. Kahit hindi ko alam, kahit ang tingin mo sa akin ay isang taksil, tinulungan mo pa rin ako. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi nakasagot si Luningning at gusto kong humingi ng tawad. Pagpapatuloy niya,
Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig na para bang hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Ning. Patawad dahil naging duwag ako. Dahil hinayaan kong manipulahin ako ng aking ama. Dahil hindi kita ipinaglaban. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. At araw-araw, sa loob ng 7 taon, pinagsisihan ko yon. Dahan-dahan niyang itinulak ang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Laman niyan ang lahat ng legal na dokumento, ang pagtalikod ko sa aking mana, ang pag-withdraw sa custody case. Lahat. Tapos na, Ning. Malaya na kayo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tinitigan ni Luningning ang lalaki sa kanyang harapan. Nakita niya ang bigat na pasan nito, ang sakit, ang taus-pusong pagsisisi. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho, brick by brick. Pareho lang tayong biktima, Hadeon. Mahina niyang sabi. At sa wakas ay nag-angat ng tingin si Hadeon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Pareho tayong niloko. Pareho tayong sinaktan. Siguro pareho rin tayong kailangang magpatawad. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Hadeon. Ang unang luhang nakita ni Luningning mula sa kanya. Hindi ito luha ng pagkatalo, kundi luha ng kaluwagan. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin, Ning, sabi ni Hadeon. Ang kanyang boses ay basag. Hinihiling ko lang ang tawad mo. Tinitigan ni Luningning ang kanyang mga mata. At doon, nakita niya ang parehong Hadeon na minahal niya noon. Ang binatang nangangarap. Ang binatang nangangako ng habambuhay. Dahan-dahan, iniabot ni Luningning ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at ipinatong ito sa kamay ni Hadeon. Isang simpleng gesto, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay isang tulay na muling nag-ugnay sa dalawang pampang na matagal nang magkahiwalay. Sa sandaling iyon, ang pinto mula sa likod ng tindahan ay bumukas. Lumabas si Hayo at Agos, nakakatapos lang magsiesta. Huminto sila nang makita si Hadeon, ngunit ngayon, wala nang takot sa kanilang mga mata. Lumapit sila, hindi kay Luningning, kundi kay Hadeon. Huminto si Hayo sa kanyang tabi, tiningala siya, at sa isang boses na puno ng inosenteng pag-asa, nagtanong, "Are you staying with us now, Papa?" Ang salitang Papa ay tumama kay Hadeon na parang isang matamis na kidlat. Napatingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Isang maliit at sa wakas, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Tumango siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mainit na panahon ay napalitan ng malamig na simoy ng hangin na nagbabadya ng Kapaskuhan. Sa Kalinaw Bay, ang buhay ay nagpatuloy sa kanyang simple at payapang agos, ngunit para sa isang maliit na pamilya sa tapat ng dagat, ang lahat ay bago. Ang dating bahay na binili ni Hadeon ay tuluyan ng naging isang tunay na tahanan. Ang mga bakas ng kanyang nakaraang buhay, ang mga mamahaling relo, ang mga business suit, ang aura ng isang bilyonaryo, ay unti-unting napalitan ng mga bagay na mas may halaga. Mga litrato ng kanyang mga anak na nakasabit sa dingding, mga drawing ni Hayo at Agos na nakadikit sa ref, at ang amoy ng pandesal na dala ng hangin mula sa Hiraya Bake Shop tuwing umaga. Si Hadeon Soliman, ang dating hari ng corporate world, ay natutong maging si Hadeon, ang ama at asawa. Tuwing umaga, hindi na stock market reports ang una niyang tinitingnan, kundi ang kalendaryo ng eskwela ng mga bata. Ang kanyang mga kamay, na dating sanay lang sa pagpirma ng mga tseke at kontrata, ay natuto ng magmasa ng harina sa tabi ni Luningning. Sa unay lagi itong palpak. Mas marami pang harina ang napupunta sa kanyang muka kaysa sa mesa. Ngunit sa bawat tawa ni Ning at sa bawat hagigik ng kanilang mga anak, natutunan niya na ang tagumpay ay hindi pala laging nasusukat sa perpektong resulta. Isang hapon, habang abala si Luningning sa pag-aasikaso ng mga customer,
Si Hadeon ang naatasang magturo sa kambal kung paano magpalipad ng saranggola sa dalampasigan. Ang saranggola, na sila-sila rin ang gumawa, ay simple lang, ngunit sa mga mata ng mga bata, ito ang pinakamagandang laruan sa buong mundo. Mas mataas, Papa! Mas mataas! Sigaw ni Agos habang si Hadeon ay tumatakbo sa buhanginan, hawak ang sinulid. Kaya mo yan, Hayo. Hilahin mo. Sabi naman niya sa isa na siyang may hawak ng katawan ng saranggola. Sa wakas, sa tulong ng malakas na hangin mula sa dagat, ang saranggola ay lumipad. Sumayaw ito sa himpapawid, isang makulay na tuldok laban sa asul na langit. Ang dalisay na tuwa sa mukha ng kanyang mga anak habang pinapanood ang kanilang gawa ay isang kayamanan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Mula sa bintana ng Hiraya Bake Shop, pinanood sila ni Luningning. Ang kanyang puso ay puno ng isang kapayapaang matagal niyang inasam. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang naglaho. Mananatili itong mga pilat na magpapaalala sa kanila ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit ngayon, ang mga pilat na yon ay hindi na masakit. Sila ay mga simbolo ng katatagan, pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na mas pinatibay ng panahon. Ang balita tungkol sa kanyang ama, si Don Sidapa, ay paminsan-minsan pa ring dumarating. Pagkatapos nitong ma-stroke, napilitan itong magretiro. Ang Soliman Corporation ay pinamumunuan na ngayon ng isang bagong board at ang pangalan ng mga Montenegro ay unti-unti nang nawawala sa sirkulasyon. Nananatili itong mag-isa sa isang malaking mansyon, inaalagaan ng mga nurse, napapaligiran ng yaman, ngunit wala ang tanging bagay na hindi niya napahalagahan, ang kanyang pamilya. Minsan, naisip ni Hadeon na dalawin ito, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagpapatawad. Ngunit marahil, sa ibang panahon, ang mahalaga ngayon ay ang kanyang kasalukuyan. Si Amara Lagdameo naman ay tuluyan ng naglaho sa mundo ng negosyo matapos mabulgar ang kanyang mga pakana. May mga nagsasabing lumipad ito papuntang Europa upang magsimulang muli. Ang araw ay palubog na. Tinawag na ni Hadeon ang mga bata para umuwi. Habang naglalakad silang tatlo pabalik sa bake shop, ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang buhangin. Sinalubong sila ni Luningning sa may pinto. May daladalang isang tray ng mainit na Spanish bread. Umupo silang apat sa labas ng tindahan sa isang maliit na bangko habang kinakain ng tinapay at pinapanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa dagat. Mahal kita, Ning! Bulong ni Hadeon habang inaakbayan si Luningning. Ngumiti si Luningning at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Mahal din kita. Hinawakan ni Hayo ang isang kamay ni Hadeon at hinawakan naman ni Agos ang isang kamay ni Luningning. Ang apat na kamay na magkakaugnay ay bumuo ng isang hindi mapapatid na koneksyon. Dito, sa harap ng isang maliit na tindahan, sa isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat, natagpuan ni Hadeon Soliman ang lahat ng bagay na matagal niyang hinanap sa tuktok ng kanyang imperyo. Ang tunay na yaman ay hindi pala mga gusali, o pera, o kapangyarihan. Ito pala ay ang init ng tinapay na bagong luto, ang tunog ng halakhak ng iyong mga anak, at ang pakiramdam ng kamay ng taong mahal mo na nakahawak sa iyo habang papalubog ang araw. Ito ang kanyang tunay na kayamanan. Ito ang kanyang hiraya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa pagmamahal na kaya nating ibigay at sa pamilyang ating inaalagaan. Ang pagpapatawad ang susi sa paghilom at ang simpleng buhay kapag puno ng pag-ibig ay mas marangya kaysa sa anumang palasyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Hadeon at Luningning.
Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.